Sa previous episode, napag-alaman natin na sa mundong ito ay nagkakaroon ng peking paligsahan ang mga grupo ng Keepers laban sa mga Fighters, tuwing linggo nila itong ginagawa para magbigay ng aliw sa mga tao habang ipinapakita nilang inililigtas nila ang mundo. Kaso lang, sawa na ang mga Fighters sa peking pagtatanghal na ito at gusto na nilang kumalas at tapusin na ang ganitong katarantaduhan, dahil dito gumawa ng hakbang ang iba para makagawa ng paraan para makaalis at ganap na mawala na ang ganitong paligsahan. Subalit di nagtagumpay ang mga ito at humantong lamang sa tuluyan na pagkamatay nila, pero di pa rin nawalan ng pag-asa ang iba na balang araw ay matatapos na ang pakitang tao na pagtatanghal na ito at magkaroon ng kalayaan ang halimaw at mga tao. At sa pagpapatuloy, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagtipon ang lahat ng Keepers at ang kanilang mga Junior Rangers para sa isang pagpupulong. Nagbiro si Yellow na ito'y dapat seryoso dahil bihira lang silang magtipon ng ganito. Ngunit bago pa sila pumunta sa punto, iminungkahi ni Green na magpahinga muna sila para kumain dahil talagang gutom na siya ngayon. Subalit naagaw ang kanilang atensyon patungo sa pinto nang dumating ang huling dadalo sa pagpupulong at ito ay ipinakilala bilang si Sukiri. Dahil sa kumpleto na sila, sinabi ni Red na maaari na silang magsimula ng pagpupulong, kaso medyo nainis si Blue dahil dumating ng huli ang kasintahan ni Yellow sa mahalagang pagpupulong at wala man lang siyang binigay na paumanhin. Sinabi ni Yellow na si Sukiri ay yung tipong gumagawa ng mga bagay sa kanyang sariling bilis. Ngunit medyo nagtaka si Sukiri kung bakit tinawag siya ni Yellow na side chick. Lahat ng mga Keepers ng Dragon ay may kani-kanyang natatanging relasyon sa kanilang mga kasama at walang mga patakaran na pumipigil sa hindi angkop na relasyon sa trabaho. Ang katotohanan na iyon ang unang naisip niya ay nagpapakita kung paano niya tingnan ang kanyang sariling Junior Ranger na si Lo. Nagalit si Lo dahil sa sinabi ni Sukiri kaso bago pa siya makagawa ng kahit ano sa kanyang pagsabog ng galit, hinambalos siya ni Isem para pahupain ang sitwasyon. Maaaring nagtatrabaho siya para kay Lo, ngunit kailangan niyang sabihin na ang paraan ng pagsasalita at pag-asta ni Blue sa iba ay talagang bastos, kaya kailangan niyang matutong maging mas maalalahanin paminsan-minsan at bigla. Isang liwanag ang kumislap at lumitaw sa harapan nila ang attire ng mga Keepers ng Dragon. Pinagsabihan niya si Blue dahil sa pakikipag-away sa kanyang mga kasamahan, ngunit ayaw ni Blue na marinig ito mula sa isang lumulutang na plushie doll at sinimulang ilabas ang kanyang galit dito at pagkatapos, hinarap ni Red si Sukiri at sinabi sa kanya na dapat siyang humingi ng tawad kapag may nagawang mali. Bagamat ayaw niya ay magalang siyang humingi ng tawad sa lahat dahil pinaghintay niya sila ng matagal at ngayong naayos na ang lahat, sinimulan ni Red ang pagpupulong at sinabi sa kanila na may malaking problema sila at naniniwala siyang ninakaw ang kanyang divine artifact, na masama para sa kanya lalo na't hindi siya makapag-transform nang wala ito. Sa kasalukuyan, suot lamang niya ang komersyal na kopya ng kanyang costume at naniniwala siya na ito ay kagagawan ni Fighter D, na kanilang napatay ngayong umaga at nagulat ang iba pang Keepers na nagawa ng isang simpleng duster ang bagay na ito. Sa loob ng 12 taon na katahimikan, hindi nila isinaalang-alang ang posibilidad na maaaring magtangka ang mga Fighters na traidorin sila at ngayon napatay na si D. Nagtataka sila kung saan maaaring itinago ni D ang divine artifact at nagsalita si Sukiri at nagtanong kung posible bang ipinasa ni D ang artifact sa ibang tao, at sumang-ayon naman dito si Red. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kasunduang ginawa nila sa mga duster noon. Kaya kailangan nilang gumawa ng mga hakbang para maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa hinaharap at biglang nagsalita si Himora na isang Junior Ranger ni Red, at sinabi na bagamat sumasang-ayon siya na dapat may mga hakbang kaso malamang si Red ang may kasalanan sa pangyayaring ito dahil hinayaan niyang makuha ang kanyang artifact kaya dapat siyang magbitiw sa posisyon bilang Red Keeper. Si Sukiri ay labis na nagulat sa kapangahasan ni Himora na sisihin si Red sa insidente at lalo na't siya rin ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa artifact at matapos ang sandaling katahimikan, inamin ni Red na siya nga ay nagkamali ng malaki kaya't tama lang na magbitiw siya sa kanyang posisyon bilang Red Keeper upang itama ito, at handa siyang gawing susunod na Red Keeper si Himora na labis na ikinatuwa nito. Subalit may kondisyon kung saan sa promotion na ito dahil naniniwala si Red na ang hustisya ay nakasalalay sa lakas, habang itinutulak niya si Himora ng diretso sa pader, tinawag niya itong kabiguan dahil sa kahinaan nito at handa ng suntukin. Sinubukan ni Green na pigilan si Red sa paggawa ng anumang padalos-dalos, ngunit huli na at narinig na ang malakas na ingay at nang bumalik ang eksena sa pagpupulong ng mga Rangers,
naupo na muli si Red para kumain ngunit mukhang hindi nakasama si Himura. Nawalan ng gana sila matapos makita ito, ngunit may ibang pinag-aalala si Blue dahil pakiramdam niya ay may mali at sa labas ng HQ, pinapanood ni Sakurama ang replay ng video ng pagsabog na kumitil kay D at iniisip niya na may pag-asa pa na nabubuhay si D. Mamaya ay pumunta si Blue sa lugar ng laban kasama si D at ipinaliwanag kung ano sa tingin niya ang mga pinakamasamang posibleng senaryo, kung sa paanong paraan maaaring nakaligtas si D sa pagsabog at kung nakaligtas siya at may dalawa siyang opsyon para makatakas at maaaring muling bumuo siya sa floating fortress, o maaaring hinayaan niyang matangay siya ng hangin para makatakas. Sinabi ni Blue kay Hiro na aakyat siya sa floating fortress upang tingnan kung nakaligtas ba si D. Nagpa siya siyang pumunta roon at habang ginagawa niya iyon, gusto niyang pag-aralan ni Hiro ang mga pattern ng hangin mula sa nakaraang araw at alamin kung saan maaaring napadpad ang mga abo ni D. Samantala sa kagubatan, mukhang talagang nakaligtas si D at kasalukuyang muling binubuo ang kanyang katawan at nagawa niyang mabuhay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanyang sarili bago siya mapatay ng divine artifact ni Blue, ngunit ang orihinal na sugat sa kanyang tiyan ay ayaw magsara. Maaaring siya ay sugatan, ngunit hindi ito nangangahulugan na sumuko na siya at nagsimula siyang gumapang palayo habang ipinapahayag na hindi na siya matatalo pa ng mga Rangers. Napansin siya ni Sakurama na nagpatuloy na dalhin si D sa isang kuweba at ipinapahinga siya roon. Tinanong ni D kung bakit tutulungan siya ni Sakurama, kaya sinagot niya na mayroon lamang isang bagay na maaaring gustuhin ng isang Ranger mula sa isang Duster. At dahil hindi mamamatay ng mag-isa si D ay naroon si Sakurama para tulungan siya. Itinuring iyon ni D bilang isang banta at nagsumpa na hindi siya madaling magpapatalo kaya sinugod niya si Sakurama, ngunit dahil sa kanyang sugat ay hindi siya nakagalaw ng maayos at napabagsak siya at nang kumalma si D, nilinaw ni Sakurama na nagdala siya ng mga gamit sa pangunang lunas upang tulungan si D sa kanyang paggaling. Bagamat hindi siya sigurado kung gagana ito sa katawan ng isang Duster, bagaman ngayon alam na ni D na walang masamang balak sa kanya si Sakurama ay hindi pa rin niya nais tanggapin ang tulong mula sa isang Ranger kaya tinadyakan niya palayo ang kahon ng gamit sa galit, ngunit muling bumagsak dahil sa kanyang sugat. Tinanong ni Sakurama kung bakit hindi na lang niya ayusin ang kanyang sarili kung sapat na siyang may kakayahan, ngunit sinubukan na niya ito at biglang naisip ni D na ilipat ang ilang mga partikulo mula sa kanyang braso papunta sa kanyang tiyan para ayusin ito. Ngunit dahil masyadong nakatitig sa kanya si Sakurama ay nahiya siya. Humingi siya ng paumanhin ngunit tunay na nabighani si Sakurama sa paraan ng paggana ng mga katawan ng Duster, na wala siyang nakitang katulad nito noon at ang lahat ng papuri ay nagudyok kay D na magpasikat ng kaunti kaya nag-transform ang kanyang braso sa isang pusa. Pagkatapos, nagbigay siya ng munting palabas para kay Sakurama sa pamamagitan ng pagbabago sa iba't ibang bagay ayon sa kahilingan nito kaso pagkatapos niyang gawin ito, sinabi niyang masakit pa rin ang kanyang tiyan kaya gusto na niyang umalis si Sakurama. Sinabi ni Sakurama na marami pa siyang nais malaman tungkol kay D at gusto rin niyang matuto si D tungkol sa kanya, kaya sinimulan niyang ikwento ang kanyang sariling buhay, binaliwala ang sinabi ni D na ayaw niyang marinig ito. Binanggit ni Sakurama na mula pa noong bata siya, lagi niyang nais gawin ang tama at nag-flashback sa isang pagkakataon na niligtas niya ang isang pusa mula sa pagkain ng mga uwak, ngunit pagkatapos ay pinaliwanagan siya ng kanyang ama tungkol sa siklo ng buhay at kung paano hindi makatarungan ang pagpigil sa mga uwak mula sa pagkain kahit nakaakit-akit ang kanilang pagkain. Ganito gumagana ang mga bagay at hindi tama para sa mga tao na makialam sa natural na kaayusan ng mga bagay. Pinagkatiwalaan ni Sakurama ang lahat ng sinabi ng kanyang ama at kahit noong unang lumitaw ang lumulutang na fortress ng mga Duster, tiniyak ng kanyang ama sa kanyang natatakot na anak na magiging maayos ang lahat dahil marahil ito lang ang paraan ng Diyos na mapaparusahan ang sangkatauhan sa lahat ng masamang bagay na kanilang nagawa. Sumasang-ayon din ang nanay ni Sakurama sa sinabi, ngunit hindi mukhang kumbinsido ang kanyang kapatid at palaging pinaniniwalaan ni Sakurama ang lahat ng sinasabi ng kanyang mga magulang kaya't kahit na iniisip niyang astig ang mga Rangers sa pagtalo sa mga mananakop, tinanggap niya na maaaring mali siya nang magalit ang kanyang ama sa paggamit nila ng karahasan para malutas lang ang problema. Sa galit nito ay marahas niyang binasag ang remote habang pasigaw din niyang sinasabihan ang kanyang anak na hindi dapat maging marahas ang mga tao at ngayon, labis na naaapektuhan ang mga magulang ni Sakurama dahil sila ay mga walang pag-iisip na sumasampalataya sa isang kulto.
Sa isang partikular na araw, sinabi ng leader ng kulto na bababa ang Diyos para sa kanilang kaligtasan at alam ng kapatid ni Sakurama na may mali, kaya sinubukan niyang pigilan siya na sumama sa lahat sa silid ng kulto, kaso hindi maunawaan ng batang at madaling maimpluwensyang isip niya na maaaring hindi palaging tama ang kanyang mga magulang. Subalit biglang may naganap na pagsabog sa pangunahing silid at namatay ang lahat ng tao sa loob sa isang iglap. Ang halimaw na bumababa ay nagdeklara sa sarili bilang Diyos at bilang bahagi ng kanyang pagligtas, balak niyang patayin si Sakurama at ang kanyang kapatid. Nag-ipon ito ng lakas sa kanyang laser at pinaputukan sila ngunit sa huling segundo, itinulak siya ng kanyang kapatid palayo at dahil dito, nakaligtas si Sakurama sa pag-atake ngunit hindi kasing swerte ang kanyang kapatid dahil naipit siya sa ilalim ng mga debris. Nakita ng halimaw na nasasaktan ang kapatid niya kaya inalok nitong agad na wakasan ang kanyang paghihirap. Wala nang magawa si Sakurama kundi panoorin ang lahat dahil ang itinuro sa kanya ng kanyang ama ay dapat siyang manatili lang at huwag makialam dahil bahagi ito ng siklo ng buhay at kamatayan. Ngunit sa huli ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na gumawa ng sariling desisyon at tumanggi sa pasismo at gumawa ng harang sa harap ng kanyang kapatid para protektahan ito at sa paraang hindi inaasahan. Nakaligtas siya sa araw na iyon at pagkatapos noon ay nagdesisyon siyang maging isang ranger. Matapos niyang ibahagi ang kanyang buhay ay nagbigay siya ng reaksyon sa paghingi niya ng kwento sa kanya, sinabi niya na hindi niya hiningi ang ganitong mahabang kwento ng pinagmulan at humingi ng paumanhin si Sakurama at binanggit na hindi sapat na nakakaaliw ang kanyang malungkot na kwento, kaya't sinubukan niyang magpasimula ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong kay Dee ng kanyang tunay na pangalan. Tumanggi si Dee na ibigay ang impormasyong ito, sinasabihan si Sakurama na mas mabuting tumakbo na siya habang may pagkakataon pa dahil kahit hindi halata, nagawa niyang talunin ang tinatawag na clown guy at natanto ni Sakurama na ang tinutukoy ni Dee ay si Taita, at nagulat siya dahil si Sean ay isang senior third ranger na nangangahulugang siya ang ikalimang pinakamalakas sa organisasyon ng mga ranger. Labis na natuwa si Dee na malamang ay talagang nagawa niyang matalo ang ikalimang pinakamalakas na tao, at inamin ni Sakurama na minamaliit niya ito. Subalit nagsimula siyang purihin si Dee hanggang sa aksidenteng masabi ni Dee ang kanyang pangalan sa isang pagpapahayag ng kanyang kagalingan, napagtanto ni Dee na nalinlang siya at hindi niya ito nagustuhan, ngunit handa si Sakurama na gawin ang anumang bagay kung ito ay makakatulong sa kanya na tuluyang wakasan ang walang kabuluhan na digmaan. Dahil dito ay may hiling si Sakurama kay Dee kaso bago pa man nila ito mapag-usapan, may narinig silang mga ingay na nagmumula sa kagubatan at habang nagaganap ang pagtugis ang tensyon naman ay tumitindi at nang makita ni Haru si Sakurama, mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata kaso nang ma-realize niyang ito ay kapwa ranger ay bahagyang huminahon siya. Tinanong niya si Sakurama kung may nakita ba siyang duster sa lugar, at kinumpirma ni Sakurama na mayroon nga kaso sa paraan na tila pinoprotektahan niya si Dee, hindi maintindihan ni Dee kung bakit gustong-gustong tumulong sa kanya si Sakurama. Habang nililibang ni Sakurama si Haru sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kanya, nawalan ng pasensya si Haru at muling itinutok ang kanyang sandata kay Sakurama, binalaan siya na huwag magsinungaling at sa puntong ito ay lumantad si Dee upang iligtas si Sakurama mula sa pagiging itinuturing na traidor. Nagdeklara si Dee na ibabagsak niya silang lahat ng sabay-sabay, ngunit bago iyon ay pinaikot niya ang pansin ni Haru sa pamamagitan ng pagsasabing tingnan mo ito sandali. Nahulog si Haru sa patibong at sinamantala ito ni Dee upang tumalon pababa at subukang hiwain ang ulo ni Haru. Subalit ang nagawa lang niya ay magalit si Haru dahil ayaw niya sa mga maruming tactics sa laban, inaktibo ni Haru ang kanyang divine artifact para tapusin si Dee, ngunit binanggit ni Dee na tanging mga Dragon Keepers lang ang may access sa mga divine artifacts. Inamin ni Haru na replika lamang ang kanya subalit sapat na ito para talunin ang isang duster tulad ni Dee at dahil nagbago ang sitwasyon, agad na tumakbo palayo si Dee at habang hinahabol siya ay pinaputok ni Haru ang mga slash sa kanya, pinipilit si Dee na magtago sa mga puno para mabuhay. Patuloy na umatake si Haru at sinisikap niyang hanapin si Dee kaso mahusay si Dee sa pagtatago, kaya't nasira ni Haru ang buong gubat nang hindi siya nakikita at pagkatapos, inihayag ni Dee na nagtatago siya sa loob ng isang puno at ngayon na malapit na siya, lumundag siya palabas at inagaw ang sandata ni Haru. Walang sandata at hindi nabanta si Haru kay Dee, ngunit nagsimulang mangyari ang kakaiba habang sinisimulang sunugin ng sandata si Dee at tila natutunaw ito nang ibinagsak niya ito,
inaasahan ni Haru ang ganitong kinalabasan dahil hiniram niya ang kapangyarihan mula kay Blue, kaya walang paraan na magagamit ito ng isang duster. Habang ipinaliliwanag niya ito, tumakas na muli si Di at nakalayo ng malaki bago niya muli natagpuan si Sakurama at nang maabutan siya ni Haru, mukhang hino-stage ni Di si Sakurama at nagbanta na papatayin siya kung hindi ibibigay ang Divine Artifact. Hindi alam ni Haru kung totoong hostage situation ba ito o kung nagpapanggap lang si Sakurama na kasabwat ang duster, ngunit wala siyang pakialam dahil balak niyang mapabagsak silang dalawa ng sabay-sabay. Napagtanto ni Sakurama ang balak ni Haru kaya nabanggit niya na tumawag na siya ng backup mula sa HQ. Kung malalaman nila na kinailangan niyang isakripisyo ang isang ranger para lang patayin ang isang duster, hindi ito magiging magandang tingnan para sa kanya at dahil dito ay pumayag siyang isuko ang kanyang sandata. Subalit habang inaabot ito ni Di ay binuhusan siya ni Haru ng slime na naipon sa kanyang katawan at pagkatapos, inaabot ni Haru ang kanyang sandata para tapusin si Di kaso nauunahan siya ni Sakurama at tinaga ang ulo ni Di bago masipa palabas ng bangin. Naniniwala si Haru na matagumpay na napatay ni Sakurama si Di at wala siyang dahilan para paghinalaan ito kaso lang, nakita natin na si Di pala ay nagpapanggap lang at samantala sa sahig ay nalantad na ang tunay na Sakurama ay nagpapanggap bilang si Di. Natutuwa siya na naloko nila si Haru kahit na nagkakahalaga ito sa kanya ng isang braso at mukha. Noong una silang magkita, iminungkahi ni Sakurama ang isang plano dahil hindi niya kayang manalo laban kay Haru habang mayroon itong Divine Artifact. Napakatindi ng kanyang dedikasyon kaya kinuha niya ang kanyang lightsaber at pinutol ang sarili niyang braso para matulungan si Di na magpanggap. Sa ganitong paraan, maaari niyang matutunan ang higit pa tungkol sa organisasyon ng mga ranger at masira ito mula sa loob. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.